mamaya sa Ephesians chapter 1, verse 1 to 9. Pagkatapos kong basahin ito, nais kong tawagin yung mga mag-iina kanina ng awit bago tayo magtuloy sa ating gawain. At pagkatapos mamaya, tapos ng pangangaral, nais kong tawagin tatlong awit din kanina. Ephesians chapter 1 verse 1 to 9, sabi niya rito, Paul, an apostle of Jesus Christ, by the will of God, to the saints which are at Ephesus, and to the faithful in Christ Jesus. Grace be to you and peace from God our Father and from the Lord Jesus Christ. Blessed be the God and the Father for our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all the spiritual blessings in heavenly places, according as he had chosen us in him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before him in love, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to himself, according to the good pleasure of his will, to the praise of the glory of his grace, wherein he hath made us accepted in the beloved, in whom we have redemption through his blood, the forgiveness of sins, according to the riches of his grace, wherein he hath abounded toward us in all wisdom and prudence, having made known unto us the mystery of his will, according to his good pleasure, which he had purposed in him. May the Lord bless his holy word. You may all be seated. Bago tayo patuloy, nais ko tawagin yung mga mawit kaya mag-ina. Thank you, Jesus. Heavenly armor will enter the land. The battle belongs Yes. to the Lord. No weapon that's fashioned against us shall stand. The battle belongs to the Lord. We sing glory, honor, power and strength to the Lord. Amen. We sing glory, honor, power and strength to the Lord. The power of darkness comes in like a flood. The battle belongs to the Lord. He's raised up the standard, the power of his blood. The battle belongs to the Lord. We sing glory, honor, power and strength to the Lord. We sing glory, honor, power and strength to the Lord. When your enemy presence in heart, do not fear. The battle belongs to the Lord. Hallelujah. Take courage, my friend, your redemption is near. The battle belongs to the Lord. Praise We God. sing glory,
To God be all the glory. Amen. Glory to God. So, purihin ng Panginoon sa lahat ng kanyang kabutihan. At nagkaroon ako ng pakiramdam, suggest na sa ating title, sa ating Thanksgiving, The Battle Belongs to the Lord. At maganda yung awit. So, suggestion ko lang yun, pero kung may mas maganda kayo nakikita, yun ang ating gawing paksa sa ating church Thanksgiving. Magpabali din yun dahil wala na naman ako ng boses. So to God be the glory sa lahat ng kanyang pag-iingat at paggabay sa matagumpay na paglalakbay at pagiging bahagi sa gawain sa ating Panginoon. Salamat sa Diyos sa lahat ng kanyang pagkilos sa bawat isa. Alam ko, habang kayo nanalangin sa amin, kami man ay ginagawa namin ang panalangin sa bawat isa sa atin. Lahat tayo ay kinikilos ng Panginoon, pinapatubayan at iniingatan. So, God's will, this coming January 7, hindi ako nagkakamali, that is first Sunday ng January ay karoon tayo ng meeting dito sa church para pag-usapan natin ang ating church Thanksgiving. So let us pray to the Lord na ang mag-guide, mag-provide sa bawat isa sa atin sa lahat ng mga pangailangan. Hindi ko alam kung paano, pero sa palagay ko, hindi natin mapigilan yung tao. Mga kapatid na darating. But let us pray to the Lord na Panginoon sa mag-intervene sa mga pangailangan natin. Nothing is impossible with God. At alam ko siya, tagapagkaloob. Bisa na niya pinatunayan sa atin magmula sa pasimula. Ngayon pa ba tayo mag-aalinlangan? At naniniwala ko ng Diyos ang siyang dakilang tagapagkaloob sa lahat ng ating mga pangailangan. So, panalangin natin na lumusan ng mga bagay na ito na Panginoon na siyang great provider sa lahat ng ating mga pangangailangan. Huling linggo ng taon na ito, kung di ako nagkakamali, huling linggo din ng buwan na ito, ng buwan ng December. At nakita natin na kung paano ang Panginoon ay pinatnubayan, kinilos na tayo sa dami ng mga pagsubok sa buhay natin. Paglalakbay, maraming pakikipaglaban natin ginawa. But thank God, the battles belongs to the Lord. Sa Kanya lahat ng mga bagay na ito. Dahil ang Panginoon, hindi niya tayo bibigyan ng nating makakayanan. Purihin ang Diyos sa lahat ng kanyang kabutihan. And also, aking ina-announce na sa last Sunday ng ating ng taong ito ng Enero ay magkakaroon tayo ng communion and foot washing. Pang-apat na buwan na po yan. At after ng ating Thanksgiving, yung Sunday na yun ay magkakaroon tayo ng communion and foot washing. So, I believe si Daisy bibili na ng red wine. At siguro naman kaya na rin yung gawin yung pagluto ng unleavened bread yung ginagawa na until ninyo. So, praise the Lord at nakakamiss ang mga kapatid na wala. Amen. Nakakamiss din ang kapatid natin, Sir Florence. Amen. So, the Lord is good at patuloy niya tayong iniingatan. Ito'y bahagi ng ating series. At hindi ako nagkakamali, nasa part 3 na tayo. Part 4. At hindi ako nagkamali sa pagbabasa ko. Titignan natin kung matatapos natin ito sa susunod na Sunday, magkakaroon tayo ng part 5. Medyo may kahabaan ito sa ating series na title, sabi nga, Adam's forfeited the book. The title deed to eternal life.
So nais kong bigyan ng subtitle ng ating ang subject sa umagang ito, nagsasabi na, you were chosen before the foundation of the world. At noong last Sunday, ang ating subtitle is, the Lamb was slain before the foundation of the world. Dito sa ating binasa, lagay mo mga Daisy doon sa verse 4. At dito ko rin kinuha ang ating subtitle. Sasabi, Ephesians chapter 1 verse 4, according as He had chosen us in Him before the foundation of the world. So may nangyari at naganap na pagpipili ang ating Panginoon bago pa niya lalangin ang sanglibutan. Bago pa man niya inilagay lahat sa kaayusan, ang lahat ng mga bagay na ito, bago pa man lalangin ang langit at lupa, bago pa magkaroon ng laman ang empty world na to. Right? Do you believe that? Na nung pasimula, kung titignan natin, walang laman. Right? That is empty. Ngunit hindi hinayaan ng Diyos na mananatiling gayon dahil meron lang nakaprograma. Right? Meron ng pagtatalaga. Meron ng dakilang layunin ang Diyos. Kung sa kanyang layunin at kaisipan ay pinili na niya tayo. Sa ating subtitle noon last Sunday, na nagsasabing the Lamb was slain before the foundation of the world. At bakit doon sa programa at doon sa kaisipan at layunin ng ating Panginoon, na bago pa man lalangin ang sanglibutan ito, ay meron ng isang korderong ihahandog. Isang kordero na isasakripisyo na walang ibang kordero ng Diyos. Dahil doon sa kaisipan, kung titignan natin, through God's foreknowledge, tarok niya ang lahat. Nalalaman niya ang mangyayari, maging ang kasalukuyang nangyayari, at darating pang pangyayari. Alam niyang mangyayari ang mga bagay na niyaon. Do you believe na ang Panginoon noong una pa man sa kanyang paunang kalaman ay nakita na niya ang tao ay mahuhulog sa kasalanan. Ang tao ay malilihis sa salita ng ating Panginoon. Ang tao ay tatalikod sa sakdal na kalooban ng ating Panginoon. Ang tao ay gagawa na hindi kaaya-aya at karapat-dapat sa harapan ng ating Panginoon. Ang tao ay magiging liko ang kanyang pananampalataya. Bakit? Dahil sa pakikialam, pakikipag-intervene ng kaaway doon sa mga nilikha at ginawa ng ating Panginoon. Naniniwala ba tayo na ang kaaway hindi pwedeng manglikha? Siya lamang ay magiging tagapaggulo. Right? Siya lamang ay mahilig manggulo. Dahil yun ang kanyang gawain, to destroy and also to kill. Right? Kaya hindi katakataka na ang kamatayan ay pumasok. Right? Because of unbelief. So kung mangyari man ang mga bagay na yun, meron nang inihanda ang ating Panginoon. Meron na siyang inilaan sa mga bagay na ito. Mangyari man ang mga bagay na ito, ngunit sa layunin ng Diyos, muli niya itong ibabalik at ilalagay sa kaayusan. Glory! Mahulog man ang tao sa kasalanan. Mahulog man ang tao sa disobedience. Matulog man, mangyari man sa tao ang mga bagay na iyon. Ngunit ang Diyos ay may sakdal na layunin upang gawin
ang lahat ng mga bagay na ito. No wonder na kanyang inihanda mismo na ang kordero, right, ay mapapaslang dahil sa isang paglihis, dahil sa isang pagsalansang, dahil sa isang pagliko, dahil sa isang hindi pagsampalataya. Saan? Sa salita ng Diyos. Kung ang kordero, in the Lamb was slain before the foundation of the world, naniniwala ba tayo na ang Diyos mula sa kanyang paunang kalaman at layunin, meron na rin nakahanda, nakalagay, nakatalaga na ang bawat isa sa atin, kung ang kordero in the Lamb was slain before the foundation of the world, do you believe that the very believer of the world, which is you and I, before the foundation of the world, you are also redeemed. Redeemed. R-E-D-E-E-M-E-D. Redeemed. Ibig sabihin, natubos. Right? That is God's perfect will. If the Lamb was slain before the foundation of the world, I believe you and I are also redeemed before the foundation of the world. Oh God. So if you are redeemed before the foundation of the world, you are also chosen. Chosen before the foundation of the world. Why? Because in Ephesians chapter 1 verse 4, according as He had chosen us in Him. Tingnan natin maigi, napakaluwanag ng salitang ito. According as He had chosen us in Him before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. Why? Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the pleasure of His will. This is God's perfect will. Kung tignan mo, tarugin mo ang kaisipan ng tao, malayo sa lungat sa mga layunin ng Diyos. Ngunit kung ikaw ay bahagi doon sa pagtatalaga ng ating Panginoon upang makita mo ang salitang ito, mauunawaan at mauunawaan mo ang salitang ito. Bakit? Sabi ng Banal na Kasulatan, because He predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ Himself, according to the good pleasure of His will. Ito yung napakagandang kalooban ng Diyos. Maaaring salungat sa pananaw ng tao. Right? Pero, ikaw ay tinalaga, ikaw ay tinakda, ikaw ay inihanda upang makita mo ang lahat ng mga bagay na ito. At kung ikaw ay tinakda, kung ikaw ay tinalaga upang makita ang lahat ng mga bagay na ito, hindi pwedeng hindi mo makikita ito. Ito yung ginamit ko din teksto sa Mindoro. At paksang sabi niya, at nagamit ko rin dito sa Pangasinan. Right? If you are predestinated to see it, you will see it. Kung ikaw ay tinalaga upang makita ang mga bagay na ito, makikita mo ito. Bakit? Dahil itinalaga ka upang makita ang lahat ng mga bagay na ito. Mali sabi ng iba, bakit hindi ko nakikita? Bakit hindi ko naunawaan? Ang mga bagay na nalalaman, bakit hindi ko alam? Dahil hindi ka tinalaga upang malaman. Hindi ka tinalaga upang makita ang lahat ng mga bagay nito. But praise God, you and I, we are predestinated to see it. If you are predestinated to see it, we will see it. Makikita at makikita ng bawat isa sa atin. So yung message that the Lamb was slain before the foundation of the world, I believe
Hindi na ito'y bago para sa mga piniling mananampalataya ng ating Panginoon. Right? Through God's foresaying, through His own foreword. Kapag sinabing foreword, foresaying, mga paunang salita, mga paunang pangungusap, mga paunang pangangaral, mga paunang mensahe na ibinigay at inanda ng ating Panginoon, ipinagkaloob sa bawat isa sa atin. At nung isugo niya ang kanyang mga mangangaral, ang kanyang mga lingkod, ang mga lingkod ng mga propeta ng ating Panginoon, ay pinagkaloob sa atin ang lahat ng mga bagay nito upang yung mga layunin, yung mga pagtatalaga ng ating Panginoon, yung mga paunang mensahe, yung mga paunang pananalita ay handa na ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin upang sa panahon na ikaw ay tatayo sa eksenang ito bilang sa pagtayo sa salita ng ating Panginoon, nakikita mo, nauunawaan mo ang mga salitang ito nangyari at sa kasalukuyan at darating pa. Glory. What a great time for you and I as a chosen believers. Sa bawat isa sa atin ngayon, marami ka nakikita na hindi nakikita ng marami sa atin ngayon. Marami ka nauunawaan dahil hindi nauunawaan ng mga matatalino at magagaling right sa mundo ito. But thank God, you're just a simple chosen people of God upang ipakita, ipaalam ang lahat ng mga bagay nito. Lahat ng nakikita mo ngayon, lahat na nauunawaan mo ngayon, hindi sapat ang bayarin, hindi sapat ang salapi, hindi sapat ang ginto. Lahat ng mga bagay nito na nabanggit, mapaparang, mawawala, maglalaho, ngunit ang mga bagay na binigay sa iyo, which is the Word of God, the revealed Word of God, hindi maglalaho. Sabi ng Panginoon, langit at lupa ay mawawala. Ngunit ang kanyang salita ay hindi mawawala. Amen? Amen. Kaya nga, kapag may pagkaloob sa atin, ang lahat ng mga bagay na it is because you are predestinated. Ang kalwalatian ng Diyos ay patuloy, right, na nalalwalhati. Right? Ano? Hindi ikaw, hindi ako. Sino manalwalhati? Ang kalwalatian ng Diyos. Saan? Sa iyo. Sa iyo makikita. Right? Sa iyo makikitanda. Mapapatunayan na kung ang kalwalatian ng Diyos ay nananahan sa iyo, so ang kalwalatian niya ang nakikita sa bawat isa sa atin. Verse 6, to the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the beloved. Kaya sabi niya, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of sins, according to the riches of His grace, wherein He hath abounded toward us in all wisdom and prudence. Tignan niyo ito, napakaganda na pinagkalob niya. Pagdating sa verse 9, glory! Yung layunin, yung mga hiwaga, glory. Minsan, narinig natin yung testimony ng pastor. Actually, yung pastor na yun is bagong convert pa lamang sa mensahe. Bagong convert pa lamang yun. At nagpapasimula pa lamang silang lumakad. Nagpapasimula pa lamang silang sumasaliksik sa mensahe. Kaya nga, nung ma-encounter niya, maraming tao kasi sa ating panahon niya na-encounter. Ang maraming tumatayong believer sa ating panahon ngayon, right? As an end-time message believers. Madalas, sa mga tao ngayon, right? Nagpapakita ng gilas, karunungan at kaalaman. Ito naman kung ito'y pinili ng Diyos bilang isang mangangaral at ministro ng ating Panginoon. At kapag yaan ay pinahiran, hindi mo pwedeng hiluhin. Hindi mo pwedeng i-confuse. Hindi mo pwedeng linlangin. Why?
Because the true anointed men of God, before the foundation of the world, God already vindicated him. God already vindicated them. Upang makita nila ang lahat ng mga bagay nito. Marami na siya paglabas ako makarinig ninyo ang kanyang testimony. Marami ako na-encounter ng mga manggagawa. Magagaling pagdating sa presentation. Magagaling sa paghihimay sa mensahe. Ang gagaling, may mga supporting verses sa scriptures na pinagkakaloob. Pero sa pangungusap, magagaling. Pagdating sa mga paglalatag ng mga mystery, ang gagaling. Pero hindi mo makita ang kagalingan sa buhay. Wala sa buhay. Right? Sa totoo lang, ang daming mga naglipana at lumitaw na so-called minister inside the anti-message believer circle na mga mayayabang na mga ministro. Right? Hindi natin maaalis yan. Meron at meron papasok. Dahil ang panliliglig, dahil ang pag-confuse, hindi ibibigay sa labas. Ito ay manliliglig sa loob mismo ng circle ng mga believers. Right? How many believers? Pero gusto ko naman tahasin. Tahasang ituwid. Nagano sinabi ng isang patutuo. Mystery na lang, mystery na mystery. Right? Wala na yung manifestation. Right? Sa isang banda, napakalaki ng kanyang puntos. Points. Pero hindi naman ibig sabihin na yung puntos niya yun ay mahuhulog sa salitang hindi na ba dapat natin pwede huwag ng pag-usapan ng mga mystery? No way. Hindi pwede. Dahil sa uling panahon natin ito, God has a message for the last believers. Sa panahon ito, sa totoo lang, dito talaga inilatag ng Diyos ang kabuuan. Lahat ng mga hiwaga ay ipapakita ng ating Panginoon Diyos sa bawat isa sa atin sa huling kapanahonan ito. Dahil may mga huling binhig, may mga huling mananampalataya, sa huling kapanahonan ito, nasasampalataya sa kanyang salita. At ito ang ibibigay ng Diyos, ang mensahe sa huling kapanahonan ito. At ibibigay ng Diyos ang kanyang mensahero sa huling kapanahonan ito. At ihahanda ng Diyos ang huling mananampalataya sa huling kapanahonan ito. Dapat nakikita natin lahat ito. Hindi yung sarili natin na nakikita. Hindi yung sarili nila dapat nilang makita. Ang tignan natin dito, yung revealed word. Yung mensahe ng Diyos, which is His mystery that was revealed in our day. Glory. I believe if you are chosen to be a believer of His Word, mahayag man ang mga hiwagang ito. Ngunit, kinakailangan mahayag din right, ang manifestation ng revealed Word sa ating panahon ito, sa pamamagitan ng ating buhay. Ang kanyang kalwalatihan, right, ay kinakailangan nakikita ang kanyang kalwalatihan. Saan? Sa buhay natin. Kinakailangan nagmamanifest. Kung i-reveal niya ang revealed word, dapat sa bawat isa sa atin, nare-reveal din kung mayroong pagbabago na binabago ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kinakailangan nakikita din ang revelation o yung paghahayag sa bawat isa sa atin kung tayo nga ay pinatawad. Kinakailangan nakita din ang kapahayagan ng Diyos, yung paghahayag sa bawat isa sa atin kung tayo nga ay lumalakad sa mensahe na binigay ng Diyos sa ating panahon ngayon. Kinakailangan nakikita ng tayo ng palatandaan. Kinakailangan nakikita ng tayo ng tanda. Kung walang tanda, there's something wrong. Kinakailangan nakikita na papatunayan ng mga tanda nito sa bawat buhay natin. Amen! Dapat napapatunayan ito sa bawat buhay ng mga tunay sa sumasampalataya sa ating panahon ngayon. Verse 9. What? Having made known unto us. What is that? Sabi niya, having made known unto us. Ano yung pinakita?
inihayag? Ano yung pinatunayan? Ano yung inilalatag? Ano yung pinauunawa? The mystery of His will. Amen. According to His good pleasure, which He hath purposed in Himself. Sa Tagalog. Glory to God. Sabi niya, sige, lagay mo ng verse 4 DC. Bababa ako. Hanggang 9 yan. Ayon sa pagkapili niya sa atin, sa Kanya bago tinatag ang sanglibutan, upang tayo maging mga banal. Dahil kung hindi niya gagawin ang pagsasakripisyo, kung hindi niya gagawin ang magsaktawang tao upang magtubos, hindi darating sa atin ang kabanalan. Hindi darating sa atin ang pagtutubos. Pero kinakailangan niyong gawin ang lahat ng mga bagay nito. Alang-alang sa iyo. Alang-alang sa akin. Alang-alang sa atin. Dahil nais na Panginoon na ipanumbalik tayo ng ating Panginoon sa Kanyang orihinal na layunin. Right? Na hindi makatikim ng kamatayan at ilayo tayo sa kamatayan na kung saan dahil sa hindi sa pagsampalataya, dahil sa paglihis ng ating mga magulang noong panahon ng ating magulang na si Eva at Adan, lumihis sila, tumalikod sila, right? Sumalangsay sila sa salita ng ating Panginoon at tayo man ay nabiktima sa pagsalangsang. Tayo man ay nabiktima sa salitang unbelief. Ngunit, hindi hinayaan ng Diyos na mananatili tayong biktima. Dahil sa pagsalangsang, nagdulot ito ng kamatayan. Sa pagsalangsang, nagdulot ito ng maraming kaguluhan. Sa pagsalangsang, sa salita ng Panginoon. Dahil sa pagsalangsang, nagdulot ng awayan. Sa pagsalangsang, nagdulot ng hindi pagkakaintindihan. Sa pagsalangsang, nagdulot ng kasakitan. Sa pagsalangsang, ulitin ko muli, nagdulot ng kamatayan. At alam natin, ang kahulugan sa salitang kamatayan is eternal separation from God. At ayaw ng Diyos sa kanyang mga pagmamayari, right, na maging alipin ka. Right? Hallelujah! Na mapawalay sa ating Panginoon, magdudulot ng kamatayan, which is eternal separation from God. Upang mawala sa atin ang mga bagay nito, ano ang kinakailangan gawin ng ating Panginoon? Gawin ng kanyang layunin. Ang kanyang pagtatalaga, ang kanyang pagtutubos, ang paghahandog, ang pagpipili, ang lahat ng mga bagay nito, bahagi sa hiwaga ng kanyang kalooban na ipinapakita, na inihayag sa bawat isa sa atin. Alam ko, ikaw at ako, hindi pwedeng hindi natin hindi kailangan i-ignore mo ito. Kailangan makita mo ang lahat ng mga bagay ito dahil ikaw ay tinalaga upang makita ito at makikita mo ang mga bagay nito. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Bahagi ako sa kanyang perfect will. Hallelujah. Salamat dahil sa verse 4 sabi niya, ay sa pagkapili niya sa atin. Sa kanya, bago pa man tinatag ang sanlibutan. Tignan niyo ang lawak. The omnipotent God. The omniscient. The infinite. The omnipresent. Lahat ipinapakita niya sa iyo ang lahat ng mga bagay nito. God is great. All the time, He is good. And God is good all the time. Hindi pwedeng maging salungat ang kanyang kalooban sa iyo. Amen. Hindi pwedeng maging salungat ang kalooban niya para sa akin. Kinakailangan magtagpo tayo. Kinakailangan magsalubog tayo. Dahil ikaw, sa kanyang paunang kalaman, sa kanyang pagtatalaga, ikaw yun! At pagdating ng kanyang salita, sa bawat buhay natin, kinakailangan katagpuin ng salita, ang kanyang itinalaga, kinakailangan magsalubong tayo. Merong inilaan ang ating Panginoon
Panginoon ng isang perfect junction for the believer and His Word. For us to meet the Word. For Him to meet the believer. Amen! Hallelujah! So hindi nagkamali nung katagpuin ka niya at makatagpo natin siya. Doon tayo nilagay ng Panginoon sa perfect junction. Sa perfect avenue. Right? Na inilaan at itinagda ng ating part. Thanks God for being right at chosen sa kanyang layunin before the foundation of the world. Sabi niya sa verse 5, Oh God, na tayo itinalaga niya ng una pa sa pagkukup. Napakayaman ang pangungusap na to. Right? Glory. Subukan mong buksan ito sa mga theologian. Right? Pagsasabihan kanila, right, na hindi maayos pagdating sa salitang pagkukup. Amen? Dahil susundin nila ayon sa kanilang aral. Ayon sa kanilang mga pamamaraan. Ayon sa kanilang ideya. Pero hindi na yan ng Diyos na mapasailalim tayo sa kanilang sariling pamamaraan. Kundi isailalim tayo sa pamamaraan ng ating Panginoon. Upang tayo makasunod sa pamamaraan ng Diyos. At sa pamamaraan ng Diyos, dahil kanyang pamamaraan ay sakdal. Sabi na ba ng kasulatan, kayo ay sasakdalin. Kayo ay lilinisin. Kayo ay gawing karapat-dapat. Hindi man tayo karapat-dapat, ngunit siya ang gagawa ng pagiging karapat-dapat sa bawat isa sa atin. Sasakdalin tayo. Itutuwid tayo ng ating Panginoon. Na tayo tinalaga niya ng una pa sa pagkukup na tulad sa mga anak sa pamamagitan ng Yesu Kristo sa ganang Kanya ayon sa minagaling ng Kanyang kalooban sa ikapupuri ng kalulatihan ng Kanyang biyaya. Right? Hindi sa ikapupuri ng sino mang tao. Wala. Dapat siya lagi ang napapapurihan. Siya dapat ang nalalwalhati at linuwalhati. At naniniwala ako ang kalwalhatian ng Diyos ay nasa sayo. Ikaw at ako'y bahagi sa kalwalhatian ng Panginoon. Amen. Amen. Na inihahayaan, na pinapakita. Dahil ikaw ngayon, naniniwala ka ba? Ikaw ngayon ang buhay ng mensahe na nakikita at nababasa. Kung may makita man sa ating mga negatibong pamamaraan, pamumuhay, dapat nakikita natin ito kaagad-agad, karakaraka, upang tayo ay mabago. Maayos ang lahat ng mga bagay nito. Dahil ang Diyos na pinaglilikuran natin ay kaayusan. Hindi pinagtatalo-talo. At hindi pinipigil ang dahilan. At sabi natin, ganito ng buhay ko, wala ka na dapat rin, ito na talagang buhay. No. Noon, wala ka pa kay Kristo, maaari mo sabihin yan. Pero nung ikaw ay pinanganak na kay Kristo, dapat marami na ang pagbabago. At marami na ang binabago. At marami na dapat ang bago na nahayag sa bawat buhay natin. Amen. Amen. Still there. Amen. Sa ikapupuri ng kalulatian ng Kanyang biyaya, na sa atin ay pinagkaloob na masagana sa minamahal. Na sa Kanya ay mayroon tayo ng ating katubusan sa pamamagitan ng Kanyang dugo. Na kapatawaran ng ating mga kasalanan. Ayon sa mga kayamanan ng Kanyang biyaya. Ito yung mga bagay hindi nila nakikita, ang kayamanan ng mga bawat idili na ating Panginoon. Kayamanan hindi mabubulo. Kayamanan hindi masisira. This is eternal promise ng ating Panginoon na nagkaroon sa bawat isa sa atin. Eternal life. Right? Na kung saan ito'y pinasagana sa atin. At kapag sinabing pinasagana, sumasagana.
In other words, araw-araw sa ating buhay, meron nakikitang development. Sa araw-araw sa ating buhay, merong paglago. At tayo ay lumalago. Right? Napakaganda nakikita ng tayo na isang magandang development. Right? Dahil tayo nade-develop. Sabi ng verse 8, na pinasagana niya sa atin. Oh my God. That is the riches of His grace and glory. Amen. Sa buong karunungan at katalinuhan. Ang karunungan at katalinuhan ito ay hindi sa sarili nating kakayanan, kundi sa karunungan na nagbumula sa ating Panginoon. Iba kasi yung kalaman doon sa karunungan. Yung karunungan, tinatawag itong wisdom. Right? Yung hidden wisdom na inihayag sa atin ng ating Panginoon, hindi inihayag sa iba. Though isang revelation is an act of revealing ng ating Panginoon to human, at marami beses natin narinig, not all human will be revealed ang lahat ng mga hiwagang ito. Right? Kundi sa mga pinili lamang ng ating Panginoon. So do you believe? Doon sa pag-ahayagan ng ating Panginoon, since ang ating topic, ang ating subtitle is, You were chosen before the foundation of the world. Bago pa manalangin ang sanglibutan ito, binahagi na, inihanda ka niya, ikaw ay pinili na ng ating Panginoon. Upang doon sa kanyang hidden wisdom, dito niya ipagkakaloob sa iyo. Right? Ihahayag sa iyo ng ating Panginoon. Upang makita mo ang mga bagay. Mga bagay na hindi natin nagagawa, ngayon ay nagagawa mo. Mga bagay na hindi natin may pamuhay, ngayon ay papamuhay mo. Mga bagay na hindi mo masampalatayanan, ngayon ay nasampalatayanan mo. Why? Because the grace of God. Amen. Dahil sa biyaya ng ating Panginoon. Kaya ito Lord. Hallelujah. Verse 9. Hindi tayo magtatagal. Sabi niya, na ipinakikilala niya sa atin. Alin? Ang hiwaga ng kanyang kalooban. Hindi niya ito i-reveal sa University of Cordillera. Right? Hindi niya ito i-reveal sa pamantasan ng Benguet. Hindi niya ito i-reveal sa St. Louis University. At lalong hindi i-reveal sa Stanford University. Right? Sino ang paghahayagan ng ating Panginoon? May mga pinili ang ating Panginoon. Sino yung mga pinili? Before the foundation of the world. He chose you. He chose me. He chose us. You were chosen before the foundation of the world. For you to reveal the mystery of His will. Glory. Sabi niya, na ipinakikilala niya sa atin ang hiwaga ng kanyang kalooban. Ayon sa kanyang minagaling na ipinasa niya sa kanya rin. Saan? Through His own foreknowledge. He predestined you to see. Amen. He predestined you to walk. He predestined you to live. He predestined you to stand. Saan? Doon sa kalooban ng Diyos. The mystery of His will that was revealed in our day. Yaan ang hiwaga ng kanyang kalooban. Ang salita na hindi na sa lahat, inihayag niya ito sa mga chosen people before the foundation of the world. Amen. Praise the Lord. Hayaan niyo mag-quote ako ng konti lamang bago ako matapos. Ilang quote lamang ito na aking babawitin. 4 o kaya hanggang 5. Then after that, maganda yung magmamawit kanina. Yung 3 mga awit. Dito sa message to the first seal. You see, the book actually was planned and written before the foundation of the world. This book, that is the mystery of His will.
That is, the Bible was really written before the foundation of the world. That is the Word of God. Amen. Ang salita ng ating Panginoon. So hindi mahihayag ang lahat ng mga bagay nito kung mananatili lamang ito sa kaisipan at layunin ng ating Panginoon. Amen? Anong ginawa ng ating Panginoon? Ang ginawa niyang Word. Sa anong pamamaraan na ginawa ng ating Panginoon ng kanyang kaisipan ay maging salita? So kinakailangan niyang mangusap. Kinakailangan niyang mag-express. Kinakailangan niyang ilabas ang kanyang layunin. Kinakailangan niyang ipakita ang lahat ng kanyang pagtatalaga. So yung pamamaraan ng ating para makita ang lahat ng mga bagay na ito, kinakailangan lumabas sa bibig ng Diyos. Kinakailangan niyang mangusap. At yung mga pangungusap ng ating Panginoon, that is God's thought. Become the Word of God. The Word of God is the thought of God that was expressed. Yan ang kaisipan ng ating Panginoon na kanyang inilahad, kanyang inilabas, kanyang inihayag, at ito ay naging salita. At ang salita ng Diyos, ito yung kaisipan ng ating Panginoon na kanyang ipinahayag. Nasusunod niyo ako ngayon? Hallelujah! The Bible was really written before the foundation of the world. And Christ, being the Lamb, was slain before the foundation of the world. And the members of His bride, their names were put in the Lamb's book of life before the foundation of the world. Kita nyo? Lahat ng mga mensaheng ito na pinapakita ng ating Panginoon, mahihiwaga ito sa lahat na hindi nakakakita at nahayagan. Ngunit sa atin, it is not a mystery anymore. Why? Because it's already revealed. Amen. It's already revealed. Kita mo, ultimo ang pangalan mo, ang pangalan ko. It's already written in the Lamb's book of life. No one can erase your name. No one can erase our name. No one can erase the name of the believers. Why? Because it's already in the Lamb's book of life before the foundation of the world. Where God puts your name in the Lamb's book of life before you were chosen. Before the foundation of the world. But it's been sealed up. And now, it's being revealed. Whose names were in there. Dito rin sa message of the first seal. He came to die for those that God had ordained to eternal life. See? By His foreknowledge, He saw them. Kita mo ang kayamanan at yaman ng biyaya ng Diyos? By His foreknowledge. Hindi lahat makakaunawa sa salitang foreknowledge na ating Panginoon, paunang kalaman. Amen? Maaaring may encounter ka mga tao marunong pagdating sa kanilang mga ideya at pamamaraan. Ibig po sabihin, marunong ka pa sa Diyos. Na lahat ng mga bagay na ito, bakit? Ano yung mga ipinangungusap at sinasabi mo at sinasalita patungkol sa paunang kaalaman? Right? Yan ang hindi nila nakita. Nang simula na tayo bigyan ng ating Panginoon ng kaisipan ni Kristo. According to the Word, the Scripture, we need to have the mind of Christ. If we have the mind of Christ, katakata ka ba na makita at maunawaan ang mga layunin ng Diyos? No, sir. Katakata ka ba? Right? Na may pamuhay natin. Right? Ang mga mensahe nito ay binigay sa atin ng ating Panginoon. Alam ba ninyo, sa pamagitan na ginagawa natin, yung pag-unawa at paglakad natin sa katotohanan, ikaw at ako pa, right? Ang pinagsasabihang mga kulto ang pananampalataya, samantalang hindi nila alam ang tunay na kahulugan ng salitang kulto.
Kung makita lamang nila ang salitang kulto, yung mga tao hindi sumusunod sa salita ng ating Panginoon, yung mga tao nagdi-disobey sa salita ng Diyos, yung mga tao naglilingkod sa mga Diyos-Diyosan, yung mga tao lihis sa katotohanan, sila ang mga kulto. Right? Samantalang ikaw na pinili ng Diyos. Sa totoo lang, yan ang mga bagay na ibinabaling ni Satanas sa bawat pinili ng ating Panginoon. Bakit? Dahil sa paghahayag, John, mistulang nagsiselos at naiinggit si Satanas. Bakit? Dahil ayaw na ayaw niyang marinig ang salitang kapahayagan. Because Satan hates the word revelation. Sabi niya, itong click lang na believers na to. Marunong pa siya sa akin. At tahasan ko rin sabihin sa bawat isa sa atin, hindi mauunawaan ni Satanas ang salitang revelation when it comes to the revealing of the word. The reason why God hates the word revelation. Kaya galit na galit si Satanas dyan sa salitang paghahayag. Bakit? Kaya siya nagagalit kasi siya man inihahayag. Ipinakikilala. Ayaw na yun. Right? Si Satanas alam niyang masama siya, pero nagkakulwa rin siyang mabuti. Kaya nga tinagurihan siya isang puno ng mabuti at masama. The tree of knowledge, the good and evil, right? Pero yung pinagyayabang niya, magaling siya, marunong siya, pero kanyang pagiging marunong, isa siyang tuso. Ito yung binanggit na banal na kasulatan, the word subtle. The word subtle sa Tagalog ay tuso. Ganyan na mga move ni Satanas, yung pagiging tuso. Kaya tayo man, hindi tayo accepted para hindi natin makita ang mga move ni Satanas, yung pagiging tuso. It is because you're predestinated to see, sabi niya, makikita mo ang lahat ng mga bagay nito. You will see it. Yes. Makikita mo ang lahat ng mga bagay na ito. He came to die for those that God had ordained eternal life. See, by His foreknowledge, He saw them. By His own will. His will was that none should perish. But by His foreknowledge, He knew who would and who would not. Therefore, as long as there was one name, had never yet been declared in earth, Christ had to stay there as an intercessor to take care of that name. But as soon as that final name had been splashed in the Clorox of bleach, then his intercessory days was over. Let him that's filthy be filthy still. Let him that's holy be holy still. And he lives the sanctuary, and then it becomes a judgment seat. Woe unto those outside of Christ's death. But to those who are called, upang tayo'y banal, lalo tayong pakakabanalin. At tatawag sa atin upang ituwid, lalo tayong itutuwid ng ating Panginoon. So kapag yung gano'n ang ating proseso, araw-araw nagpapatuwid tayo. Araw-araw nagpapabanal tayo. Right? At kapag tayo tinutuwid, hindi natin nilalabanan ng pagtutuwid. Hindi natin inaangalan ng pagtutuwid. Dahil ito'y para sa benepisyo ng bawat mananampalataya. Para sa atin ang lahat ng ito. Kaya nga tinawagan at tinagurin tayo, kinakailangan merong development na nangyayari sa atin araw-araw bilang isang tanda ng iyong pagsampalataya. Saan? Sa salita ng Diyos. There is a messenger greater than Solomon. Your name was put in God's book before the Lamb was slain. When his program was laid out, the whole thing you will recognize in that program because you got eternal life. Kita mo? Kinakailangan makita ka, kinakailangan makilala ka, dahil ikaw ay bago sa programa ng Diyos, sa layo din ng ating Panginoon, kinakailangan ipakita ka. Ihayag ka. Right? Amen?
Alam ba ninyo bakit ating pinag-usapan sa atin? Makita ka, ihayag ka. Then ito yung makahiwaga ng kalooban ng Diyos. Ang totoo niyan, ikaw ang nilalaman. Right? Ng kanyang hiwaga, ng kanyang kalooban. Kung ikaw ay bahagi doon sa nilalaman ng aklat na ito, kailangan mabuksan ang aklat. At kapag nabuksan ang aklat, may nakikita, may nakikilala, may nauunawaan. Salamat, isa ka ngayon na nakikilala bilang isang mananampalataya. Before the foundation of the world, we are chosen. For what? To believe, to follow, to live His Word. Amen. The Word eternal never did begin, and neither can it end. And you are an attribute of God's thinking before the world was ever created. That's the only way you can have eternal life. And that life that He was thinking of you is in you. There's no way to separate it. It's in there to stay. Natili. Right? Mananatili. Glory. Magpapatuloy sa bawat isa sa atin. Kunti na lang. Still there? Amen. Sometimes the way some people can keep victory. And God in the beginning knew every person that would ever be on the earth at the beginning. He knew every fly, every flea, everything that would ever be. He is infinite. And He knew everything. And so therefore, the day that our names on the Lamb's Book of Life, they were placed there before the foundation of the world. Just think of every one of you in here today that's got your name on the Lamb's Book of Life. You never put it there, and your preacher never put it there, neither your church put it there, but God put it there. And when did God do it? It's written in the blood of the Lamb. How many believes that? There isn't enough ink remover or whatever it is in the world to get it out there. Look, God put your name on the book of life at the foundation of the world. The Bible said we're just nothing. You never had nothing to do with it. I never had nothing to do with it. God Himself did it the foundation of the world. When He slew the Lamb by foreknowledge, He knew that Christ would be here. And He was called the Lamb of God, slain before the foundation of the world. And the beast will deceive all that dwells upon the earth, whose names are not written in the Lamb's Book of Life from the foundation of the world. And the gospel to be preached is nothing in the world, but seeing all the fish out of the lake. As Jesus said, the kingdom of heaven is like one that's cast the net and pull it, and there's so many fish in the lake. And when the last one brought out, that's the end of it. Now, a preacher, he just throws in the net, he pulls in the great net. The Bible teaches he brings everything. He brings in water, spider, frogs. Minsan may mga pagkakataon, kung narinig niyo yung mensahe na nakarating sa minto, yung pamamaraan ng ating Panginoon kung paano manghuli ng isda. Kapag ikaw ay nangangawil, ibig sabihin nangangawil, yung Ilocano nangangawil. Tagalog yung nangangawil, bingwit. Yan. Kasi malalim Tagalog yung nangangawil yung pagbibingwit. Ihahagis nila. Right? At pagkatapos, meron silang mga pain. At alam nila na kung sino ang kumain. At sino yung kanilang hahatakin. Unlike doon sa net, kapag hinihagis nila, sari-sari ang makukuha. May alimango, may hipon, may lapu-lapo, may tuna, may galunggong, sari-sari. Minsan yung mga hindi pa nakakain nasasama. Pero yung pamamaraan ng ating Panginoon, it is because this is a gospel net. Nakikilala mo ang dapat na ihiwalay. Nakikilala mo kung sino ang dapat kunin. Nakikilala mo kung sino ang dapat manatili. Nakikilala mo yung dapat sana kung ano yung pakinabang. Right? So, ganun ang pamamaraan ng ating Panginoon Diyos
sa kanyang layunin. Amen. Last thought, dito sa message, God hiding himself in simplicity. And Noah, in his great intellectual age, God came down to save the elected people. Do you believe God has an elected church? Certainly He does. And He comes to save that elected. The rest of them, it's just common canon father. Father, F-O-D-D-E-R, hindi father. But He knows that there's going to be so many of them saved because He put their names on the Lamb's Book of Life before the foundation of the world. That's exactly according to the scripture. The foundation of the world. And the Antichrist in the last days will deceive everyone whose names were not written on the book before the foundation of the world. The Bible said so. The Antichrist so close. It will be Pentecost to the dot, see? But it will deceive those names are not written in the book of life. From the foundation of the world, the Lamb was slain. Kapatid, makikita ninyo at sa bawat pangungusap, bawat pagtuturo, bawat pangangaral, nais ng Panginoon, nananatili tayo. At maging ang kanyang lingkod na ginamit na mensahero, hindi kailanman dapat lumihis. At makikita natin sa pamamagitan ng katuruan at pangangaral na galing sa Diyos, kailanman ay hindi lumihis ang mensahero ng Diyos. Kung ang mensahe na hindi paglilihis na ibinigay ng ating Panginoon upang i-deliver sa bawat isa sa atin, huwag din tayong malihis. At huwag tayong lilihis sa salita ng ating Panginoon. Yamang tayo ay idalis na sa pagkakalihis. At tayo itinuwid na ng ating Panginoon. Inilalagay na tayo, ipinuposisyon na tayo ng ating Panginoon sa ating katatayuan, sa ating kalalagayan, sa ating tamang katatayuan ay inilagay na tayo ng ating Panginoon. Ngayon, hindi pwedeng hindi mo makita ang lahat ng mga bagay na ito. Bakit? Dahil ikaw ay tinalaga upang makita ito. Why? Because you were chosen before the foundation of the world. So God will do the work. Can we clap our hands for the Lord? At pagpatuloy ko, ang ating series ito, pagpapatuloy natin sa Sunday. Habang tinatawagan ko yung mga umawit kanina sa ating pagsasara sa gawain ito. Hallelujah. Purihin ang ating Panginoon sa napakayamang mensahe. Ang salita ng Diyos na siya nagbibigay ng katiyakan sa bawat isa sa atin. At being your pastor, I just want to tell you now, stay with the Word. Because the Word is our absolute. Go ahead. When all I see is the battle, you see my victory. When all I see is the mountain, you see a mountain. The Lord. And
Praise God. When I fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. And every fear I lay at your feet. I'll sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. Thank you, Lord. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. Light in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. Almighty fortress, you go before us. Nothing can stand against the power of our God. Shine in the shadow, you win every battle. Nothing can stand against the power of our God. So when I fight on my knees, with my hands lifted high. Oh God, the battle belongs to you. Hallelujah. Every fear I lay at your feet, I sing through the night. Oh God, the battle belongs to you. To God be all the glory. Can we clap our hands to the Lord? Hallelujah. Tayo lahat ay tumayo at nais humingin kay Brother Murphy. Nailid tayo sa panalangin. Let us pray. Our Heavenly Father, Lord Jesus, once again, we are so thankful for this message that we heard now that we were chosen before the foundation of the world. Yes. And we are so thankful for being part of your thought in Yes. express word. And we are also thankful for the victory that we have Yes. in 2023. And we also pray that next year again you will be with us. Oh God, yes. Be victorious. Thank you, Lord. And we thank you for the message. Thank you, And Lord. Lord, help us to grow in your word. Lord, Yes. that we will live according to your will. Lord, that Amen. it's not our will, but your will, Lord. Yes. Once again, thank you for being part of your word. And malpas pa ito ang servisyo mo, masin sila kami. We pray that you guide in accompanying each and every one of us Yes. to our residences, and that we find each other again next year if there is a time. And Lord, Yes. thank you, and we commit our future services. Si Taman ako ti aktima babalik ka aramatang mga pastor dito, ikas dapat iti inside ti mauni kami sa tinang uli na daw mula dayo kaapo katagyaman kami sa des mi kami dayo pagyaman in Jesus Christ name. Amen. Amen. Bago ibigay ang huling pagkakataon kay Brother Gerson. Pagkatapos ito ay bababa kami sa tabla.